Moises Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulon ng mga balita, Idil Adha ipinagdiwang ngayong ika-6 ng Hunyo. CHR umapila na itigil ang paninisi sa LGBTQ+ sa pagkalat ng monkeypox. Siyam na Pinoy seafarer balik Pilipinas matapos ma-stranded ng ilang buwan sa Yemen. Senior high school ipinapanukalang alisin sa ilalim ng basic education. Olympian Carlos Yulo, bronze medalist sa individual all-around ng Asian Gymnastic Champs. Punong ministro ng Mongolia bumaba sa pwesto matapos ang protesta laban sa pamumuhay ng kanyang anak. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Sa kabila ng masamang panahon, nagtipon-tipon pa rin ang libu-libong Muslim sa iba't ibang panig ng bansa upang gunitain ang Idil Adha, ang pista ng sakripisyo. Tunghayan ang ulat mula kay Jade Buhoy. Nitong umaga ngayong Biyernes, sinalubong ng malakas na ulan ang mga nagtipon-tipon para sa Idil Adha sa University of Makati. Sa kabila nito, hindi alintana ng mga nananampalataya ang basang paligid bunsod ng pagbagsak ng ulan habang sila'y nananalangin. Ang Idil Adha ay isa sa dalawang pinakamahalagang pagdiriwang sa Islam na ginugunita ang pananampalataya ni Prophet Ibrahim, kung saan ito ay ayon sa paniniwala na si Prophet Ibrahim ay handang isakripisyo ang kanyang anak bilang pagsunod sa utos ni Allah. Kaugnay nito sa Quirino Grandstand sa Maynila, libo-libo rin ang mga nananampalataya na nakiisa sa dasal at pagdiriwang. Matatandaan, idineklara ng Malacanang ang ika-6 ng Hunyo bilang regular holiday upang bigyan daan ang paggunita sa banal na araw. Dito hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino na magnilay sa kahulugan ng sakripisyo para sa kapakanan ng bayan. Binigyan din niya na ang tunay na halaga ng pag-aalay ay nasusukat sa dignidad, katarungan at habag na naibabalik sa lipunan. Ang nasabing kaganapan ay kasabay rin ng pagtatapos ng Hajj o ang banal na paglalakbay ng mga Muslim sa Mecca. Samantala sa pagtatapos ng nasabing kaganapan, nananatili ang diwa ng pagkakaisa, pananampalataya at pag-asa sa puso ng bawat nakibahagi. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Umapela naman ang Commission on Human Rights o CHR sa publiko na hindi totoo ang mga paratang at huwag isisi sa LGBTQIA+ community ang pagdami ng kaso ng monkeypox o mpox sa bansa. May tuturing umano itong fake news, discrimination at prejudice na nagdudulot ng takot at pangamba imbis na masolusyonan ang tumataas na kaso ng sakit. Ang mpox ay nakakahawang sakit na pantal at posibleng makaranas ng mga sintomas ng lagnat, sakit ng ulo, kalamnan at back pain na kumakalat sa balat. Ayon pa sa CHR, ang mpox ay hindi pumipili ng kasarian dahil ito ay nakakaapekto sa sinuman, anuman ang kasarian o sexual orientation. Samantala, isinagawa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang isang dialogo noong June 5 kasama ang iba't ibang asosasyon ng mga social worker upang talakayin ang mga issue sa likod ng viral na kaso ni Rose, ang babaeng natagpuan sa Imburnal sa Makati. Pinangunahan ni Secretary Rex Gatchalian kasama sina Undersecretary Denise Bernos Bragas at Assistant Secretary Janet Armas ang pakikinig sa mga saloobin at mungkahi ng mga social worker, lalo na ng mga sangkot sa pag-aasikaso sa kaso ni Rose sa ilalim ng pag-abot program. Layunin ng pagtitipong ito na mas mapalalim pa ang ugnayan sa pagitan ng DSWD at mga frontliners sa social welfare upang higit na mapabuti ang mga serbisyo para sa mga nangangailangan. Ligtas nang nakauwi ng bansa ang 9 na tripulanting Pinoy
matapos ang ilang buwan na pagka-stranded sa kanilang sinasakyang oil tanker sa Yemen. Sila ay crew members ng barkong MV Rival na napadpad sa Ras Isa Port dahil sa tumitinding labanan sa Yemen. Sa kanilang pag-uwi, sasailalim naman sa medical check-ups at psychosocial counseling ang mga seafarer. Gayon din ang handog na tulong pinansyal na hatid ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration. Sa ating ulat panahon, patuloy na kumikilos ang namataang low pressure area o LPA na ngayon ay nasa Eastern Visayas na. Sakaling mamuo ito, ang may tatalang pinakaunang bagyo ngayong taon na tatawaging Auring. Samantala, nagpapatuloy naman ang habagat sa ilang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. PBBM, pinatitiyak sa DTI ang abot kayang presyo ng school supplies. Olympian Carlos Yulo, bronze medalist sa individual all-around ng Asian Gymnastics Championships. BOC, natimbog ang higit sa 6.7 milyon pesos na shabu sa Pasay. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force.